si Marcos. Ngayon, sa kanya na. Legal counsel ng mga hari, ng mga royal family. Abogado dahil matalino yun. Pero sa sobrang talino pala, ang kinina. Oy, wag nyo kaming pandaran. Kasama ko yung may-ari. Alam namin kung ano ang code name niyan. Kaya hindi nyo ma-open-open kahit ilang libo pa kayo dyan na mag-claim. Ang bihira itong mga tao ito. Ang lalakas ng mga loob, magagalit dito. Namimira naman sa mga tao. Eh ngayon, kaya nagising ang mga tao, nakarinig sa mga post ko, sa mga sinasabi ko, eh, hindi pala binabayaran niya yung mga mula sa Divine Wealth. Napilitan tuloy kami lumabas. Ang tagal eh. Ginawa niyong hanap buhay. Ngayon, ang iba parang hindi makakain ng magandang ulam, halos mag-asin na lang, kayo ang sarap niyong kain dyan. Mabulunan na sana kayo. Yun ang totoo eh. Galit na galit ang mga luko-luko. Kaya nabulabog yung negosyo nila. Nabawasan yung income nila. Kasi milyon-milyon na mga tao ang nakarinig sa sinasabi ko. At wala na. Yung siruan lang yan, brother, sa doon talaga sa World Bank. Nakalagay doon, 001. Wala yung purpur yan, mga lupa-lupa yung mga sinasabi nila dito. At hindi yan account, authority yan, may code name yan, yan ang hindi nila ma-open-open, yun ang totoo. Ang totoo lang, ang mga boxes, yung mga certificate, lahat yan, bumalik na yan sa mother account. Kaya huwag kayong mamira dyan sa mga tao. Galit na naman kayo ha. Panay yung mga tao dyan na nagabanta-banta sa mga followers ko, sa mga nagapost. Mga tauhan ng mga politikong, mga ulol na mga politiko. Yun ang totoo dyan. Gusto nila na hindi na makontinto sa sahod nila na sobrang laki. Nakawin pa talaga yung 44 trillion. Hanggang ngayon, naghahakot pa. Alam nyo, akala nyo hindi namin alam? Ubusin nyo na yan. Yung 44 trillion USD. At ikaw, penguin, talaga. Unahin kita pagdating ng panahon. Pagtapos talaga ng implementation, makikita mo yung mukha ko sa harapan mo. Kasi ito talagang number 1 sa utakan ng mga penguin na to. Ito namang mga tanga-tangahan yung mga pamilya niya. Ayun. Aywan ko ba bakit na-scam ng yung mga Pilipino nagbuto dyan? Hanggang ngayon, pinapalabas yung dollar dyan sa Bangko Sentral. Ninanakaw. Ilang container ban yan. 20 footers pa na container ban. Ang halos ipalabas, tag 1 billion USD. Ang ginapa-convert nila sa piso. Tapos natatawa kami. Bakit? Hindi nila alam, mawawala yung payat man eh. Ano inyo yan? Yan ang isunog namin sa inyo. Yun ang totoo. Kayo talaga, kasi kinakain kayo ng kasakiman. Saka kayo maghingi ng patawad kung huli na. Sorry, hindi niyo. Ay, pinupinuhin. Kung ako makadesisyon, talagang pinupinuhin ko pa. Pero hindi ko, sa totoo lang, maniwala kayo sa hindi. Sa lahat ng mga opisyal dyan, lahat ng mga politiko dyan, itong tandaan nyo, ako ang magiging kaharap nyo pagdating ng hulihan. Kaya, binibigyan ko kayo ng chance na marunong man kami magpatawad. Napatawad nga tayo ng Panginoon eh. Pero sa mga ginagawa nyo po, hindi na po tama. Hindi na kayo nakapag-isip kung paano matulungan ang mga ordinaryo ng mga Pilipino. Sabihin nyo pa na tamad kayo. Tamad sa mata nyo. Tamad yung halos na magani. Paano yan makaahon sa kahirapan na mas mahal pa yung bilihin kaysa sahod nila? Ginagamit yung mga tao eh. Ginagamit yung mga pobre na tulad namin. Tingnan lang natin pagdating ng implementation ngayong sunod na buwan. Natatawa ako sa inyo. Tinitingnan ko yung panahon. Nagabilang nga ako dito. Gusto ko na nga mag-January na para hindi ko na lasapin yung bagong taon. Yun ang totoo. Para talagang gusto ko na mapakita sa kung anong itsura yung mga gago ng mga tao na to. Ang sarap nila mag-angkin-angkin, mamira. Ito na mga politiko. Lahat ng mga pira na galing sa World Bank, nakawin. Full support ang World Bank dito sa Pilipinas. Hindi alam ng mga nag-angkin-angkin. Hindi nga nila alam na may 44 trillion USD. Diyan sa Bangko Sentral. At ito namang mga taga-Bangko Sentral, nakipag-connivanced. Ayaw nyo makipag-ayos sa amin na hindi pa dumating ang global resetting. Tingnan natin kung anong mangyayari sa inyo.
Kaya mismo ang tagapagmana ng royal family, ang lahat ng na-involve at lahat ng magnanakaw, ha? Kunan ng karapatan sa national ID at i-delete sa quantum financial system. Tingnan natin kung hindi kayo kawawa ng gusto. Hindi kayo iiyak sa harapan ng tagapagmana ng royal family. Hindi kayong yung mga nag-aangkin-angkin din. Ganun din ang mangyari sa inyo. Yung mga tauhan nyo, kayo magbigay. Hindi kami magbigay niyan. Kaya yung may mga tauhan kayo, ginatrace namin yan. Yung mga tauhan nyo, no, kung sino yan. Yung mga lahat ng mga passer ko dito halos, mga tauhan yan. Alam namin yan at kilala na namin yan. Kaya nagtatawa kami. Hinahanap ko nga kayo. Bas pa more. Para malalaman nyo sa January. Sa January malalaman nyo talaga kung ano ang mangyayari sa mga taong sakim at may kadimunyuhan ang mga utak. Yun ang totoo. Ang national ID para sa mga mahihirap. Ayusin, 90% ang mga mahihirap sa buong Pilipinas. Sa buong mundo. Kaya ayaw ng mga oligarko, kaya kayo ng mga mahihirap. Kung may magsabi sa inyo na mag-rally kayo sa digital ID, kay bayaran kayo ng mga malalaki, huwag kayong maniwala sa mga gago yan. At ginalihis nila yung katotohanan para takutin ang mga Pilipino. At ito namang anga-anga ng mga Pilipino. Sir, 6666 daw yan. Ganon. Huwag ka magkuha ng national ID. Problema ba namin yan? Ako prangkahan tayo. Problema namin? Huwag ka magkukuha. Huwag ka magpa-register. Kaya doon ka man naniniwala, di ba? Doon kayo maniwala at huwag kayo kukuha ng national ID, digital ID. Para tapos, huwag ka na mag-chat dito sa akin. Magtanong. Na sir, ganito. Tanong lang. Ayaw mo pala maniwala. Sige, go on. O ano pa? Kami ba ang maghirap? Hindi sinasabihan na ganito. Iba yung iniisip.